Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1314. This article na to, dinidiscuss ang tungkol pa rin sa relativity of contracts, pero tungkol naman siya sa tort interference. Ano nga ibig sabihin ng tort at bakit siya connected sa 1311? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1314. Any third person who induces another to violate his contract shall be liable for damages to the other contracting party. So this article na to, dinidiscuss pa rin yung mga exception sa 1311 about sa relativity of contracts. So recap tayo ulit. 1311 discusses the relativity of contracts. Okay? Pero sinabi rin sa 1311 yung exception. Okay? Na meron tayong exception sa general rule. General rule, ang contract ay binding lang sa mga contracting parties, yung kanilang heirs and assignees. At hindi binding yan sa third person. Liban na lang, sabi sa 1311, kung merong stipulation for outrui. Okay? Yan. So yun yung nakalagay sa 1311. 1312, another exception. 1313 is another exception. And ito naman, 1314. Exception din yan. Exception yan sa general rule na hindi binding ang contract sa third person. So, ang 1314, kung sakaling sa third person ang naging dahilan para sirain or i-violate ng isang contracting party yung contract na pinasok niya, magiging liable ngayon si third person sa damages. So, nagiging kasali ngayon si third person dahil siya ay nangingialam or nangihimasok. At meron tayong tort, may presence of tort. So, ano nga ba ibig sabihin ng 1314? Yan. Ang 1314 ay tungkol sa concept ng tort interference. Yan. Tort interference. Yan. So yung tinitingnan dito ng provision na yan is interference sa contractual relations. Okay? So panghihimasok or pangingialam, okay, with contractual relations. Kumbaga, hindi ka naman dapat mangialam sa contract, pero hindi kaya't mo tong isa na baliin yung napag-usapan ng dalawang yan para sa benefit mo. Okay? Kaya naman, liable ka ngayon dahil may presence ng tort. So kung babalikan natin yung ating Article 1162, diniscuss doon yung ibig sabihin ng tort or quasi-delict, kung saan merong act na ginawa na nag-cause ng damage sa isang party, either may kasalanan or may kapabayaan ginawa, kahit na wala namang pre-existing contractual relations. Pero this time, third person ang nag-commit ng tort. Okay? Kaya naman interference with contractual relations. So, 1162. This is otherwise known, yung tort as quasi-delict. Okay? Quasi-delict. Again, this is an act that causes damages due to fault or negligence. Due to fault or negligence. Okay? So dahil sa ginawang kasalanan ng isang third person, okay, nag-commit tuloy ng violation itong si contracting party para sirain yung kanilang contract. So therefore, liable siya for damages. Yan. So yung pangingialam or panghihimasok ng third person, pinaparusahan siya kasi na-violate nga yung property rights ng isang party sa isang contract na dapat mapapakinabangan niya pero hindi napakinabangan dahil nga sa ginawang panghihimasok or pangingialam or interference si third person. Okay? So although totoo naman, si third person hindi talaga siya pwedeng kasuhan for breach of contract. Kasi unang-una, hindi naman siya party sa contract na bini-breach niya kasi hindi naman siya kasali. Kaya lang si contracting party, pwede niyang kasuhan si third person hindi dahil sa breach of contract, dahil hindi nga siya kasali sa contract, kundi dahil hinikayat niya or in-induce niya yung isang kakontrata ng contracting party na mag-commit ng breach. Kumbaga parang siya ay, tawag natin diyan ay bumatos. Yan, tawag natin parang bumatos. Siya yung humikayat, siya yung nandemonyo kumbaga nga.
Siya ang nagbigay ng idea do sa isang contracting party na sirain yung kanilang contract, 'no? 'Yan. Ngayon si contracting party puwede niyang kasuhan si third person kahit na hindi siya kasali sa contract. So, para malaman natin kung merong, tort interference, so yung elements ng tort interference, una, dapat merong valid contract. Okay, kasi 'pag walang contract, ano yung papakialaman, ano yung panghihimasukan, okay. So, dapat ma-establish muna yung valid contract. So, must be established, okay. Pangalawa, kailangan may alam si third person na merong contract yung kinausap niya, okay. So, knowledge on the part, okay, knowledge on the part of the third person of the existence of a contract. Dapat alam niya na yung taong hinihikayat niyang kontratahin siya ay meron ng kasalukuyang contract, okay. So, yun yung second element. Dapat may knowledge on the part of the interferer that the contract exists, okay. Pangatlo, walang justification, walang legal justification yung interference na ginawa ng third person. So, interference of the third person is without legal justification. Okay? Kumbaga parang hindi tama yung ginawa ni third person para hikayatin si isang party na sirain or baliin yung contract nung dalawang tao. So, yun. Anong klaseng liability meron si third person? Dahil kasama rin siya at kasabwat niya yung kanyang hinikayat, solidarity liable sila. So, si interferer, yung si third person 'to, third person at saka yung isang, contracting party na guilty contracting party, okey? Sila ngayon ay solidarily liable kasi meron nga tayong, tort, okey? So, yung liability niyang dalawang 'yan, solidary dahil may commission of tort, due to commission of tort, okey? So, kailangan ba merong mali siya? Is malice an essential element? Depende sa remedy na hinihingi nung innocent party or nung injured party. Kapag ang remedy na kinukuha niya is just injunction, whether to compel or to prohibit, hindi kailangan may malice na element. Pero 'pag may damages na siyang gustong hingin, then kailangan may mali siya na sa part ng tort interference. So yung pang-apat natin, malice if seeking damages. If you're seeking just an injunction, whether to compel to finish the contract or bawal siyang makipagkontrata dun, hindi kailangan ng mali siya or ng malice, yung masamang pakay, okey. Pero 'pag gusto niyang humingi ng damages kailangan i-establish niya na yung panghimasok ay may mali siya or may malice, okey? 'Yan. Although generally, malice in some form ay supposed to be an essential ingredient talaga in cases of interference with contractual relations, okey? Pero sapat na yung may knowledge ka, alam mong meron kang may kokontrata yung hinikayat mo, tapos hinikayat mo pa rin siya, so sapat na yun na may knowledge ka para masabing merong mali siya, okey? So yun. Pero kung may damages kang gustong hingin, kailangan mapatunayan may malice talaga, okey? Yan. So example tayo, halimbawa si A may kakontrata kay BCD Recording. Halimbawa singer si A, may contract sila ni BCD Company. So, singer siya, 'di ba? 'Yan, si A. Tapos si E, hinikayat ngayon si A na wag nang sumama sa BCD
pumirma na lang ng kontrata kay E. Okay, so third person si E. Hindi kasama si E sa contract ni A, B, C, D. Pero sabi ni E, A, dito ka na lang. Babayaran kita ng mas malaki. Nahikayat ngayon si A na baliin or wag gawin yung contract nila ni B, C, D at pumunta na lang kay E. Therefore, this is what you call tort interference. Okay? Nangihimasok or nangingialam, nag-i-interfere ang third person sa contract ni A, B, C, D na dahil may fault siya na pwedeng mag-cause ng damage. Therefore, liable ngayon si third person, exception siya sa general rule ng relativity of contracts. Okay? So yun. Dito nagtatapos yung Article 1314. Sinasabi sa article na to na isa ulit siya sa exception sa general rule ng relativity of contracts kung saan hindi kasali ang third person sa mga contracts na pinapasok ng dalawang parties. Pero dahil meron siyang ginawang tort, no, na nag-lead sa damages, okay, or nag-cause ng damages, so siya ngayon ay liable as if para siyang kasali sa contract. So ito yung mga elements. Una, dapat may valid contract para merong tort interference. Pangalawa, may knowledge si third person na may existing contract ang isang contracting party na ini-induce niya. Pangatlo, may interference na walang legal justification. And then kung may damages, kailangan ma-establish yung malice. Okay? So, I hope meron ako nadagdag na bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, may kalituhan ka, ulitin mo ng lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And like ko sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!